Ang mga sangkay, patuloy po na dumarami ang mga sundalo ng Amerika malapit po sa Israel sa tumitinding digmaan. At ngayon nga mga sangkay, mayroon na naman panibagong pag-atake ang Amerika. Magandang oras po mga sangkay. Bago tayo magsimula, pakisubscribe po muna yung ating YouTube channel, no? Ayan po. Sa ibaba ng video na to, i-check nyo na lamang po mga sangkay, makikita nyo po dyan yung subscribe button, pindutin nyo lamang, tapos i-click nyo yung bell, at i-click nyo po yung all. Ulitin ko, click the subscribe down below, click the bell, and click all. So, eto, guys. Nako, tumitindi po itong problema mga sangkay dyan sa Middle East. At kung kayo pala ay nasa Facebook, huwag nyo pong kalimutan na i-follow ang ating Facebook page. Ngayon, ito na nga mga sangkay, may panibago raw na pag-atake ang United States of America. Ayan po, oh. US launches retaliatory airstrikes in Syria. Itong nakalocate mga sangkay na pinagkukutaan ng mga kalaban ng Israel, inatake po ng Amerika. Alam niyo kung bakit mga sangkay? Ayon po sa report, gumanti na naman yung United States of America dahil nga po sa sunod-sunod na pag-atake. At ito pong mga rebelde na nasa malapit sa Syria, ito daw po ay funded o mga bata rin po mismo ito ng Iran. So, siguro sa madaling salita, ito rin po ay pag-atake, pagpaparamdam ng Amerika sa Iran na siyang backup po sa mga terror group dyan po sa Middle East. We begin tonight with the breaking news, U.S. airstrikes on a weapons storage facility in Syria. The Pentagon just a short time ago revealing the U.S. has unleashed retaliatory strikes after ito daw po ay itong inatake nila, weapons storage facility in Syria. Storage facilities ng sinasabing itong mga rebelde ay nalilink po sa Iran. The Pentagon just a short time ago revealing the U.S. has unleashed retaliatory strikes after Iranian-backed forces targeted American troops in both Iraq and Syria for weeks. Yan na, mga sangkay. Okay. So, klaro na po ang tinuturo po dito ng Amerika na siyang pinaka-mastermind ng mga grupong yan, mga sangkay sa Middle East, na ngayon ay umaatake rin po sa mga sundalo ng Amerika. Walang iba po kundi ang Iran po ang backup. Israel-Hamas war began. Tonight, Defense Secretary Lloyd Austin issuing a statement saying the strikes were conducted by 2 U.S. F-15s targeting a weapons storage facility. Yan po mismo ang umatake. ABC's Chief Global Affairs Correspondent Martha Raddatz leading us off tonight with what she's learned. Tonight, retaliation. U.S. warplanes striking a weapons facility in Syria after Iranian-backed forces targeted American troops in Iraq and Syria with a barrage of drone and rocket attacks over the weekend. Diba? Iranian backup na mga rebelde ito mga sangkay dyan sa Middle East. So ang inatake po nila, ito po yung mga doon po nakaimbak yung mga weapons nitong mga taong to na ginagamit po laban sa Amerika at ginagamit din po laban sa Israel. Kasi alam nyo, nagtutulong-tulong po talaga sila laban sa Israel. No? Making at least 40 such attacks on Americans since mid-October. Most of those intercepted and no serious injuries reported. This is the second time the U.S. has launched these retaliatory airstrikes in response to attacks on American troops by Iran-backed militants. Diba? Iran-backed militant. Itong mga terror organization dyan po sa Middle East ay backup po ng Iran. Kaya hindi po nakapagtataka kung bakit kinukundi na ng Saudi Arabia itong Iran na siyang panggulo dyan sa Middle East. Ngayon, pangalawang beses na po ito na pag-atake ng Air Force ng Amerika. At hindi ko alam kung anong magiging reaction dito ng Iran, mga sangkay. Dapat na ba silang kabahan? On October 26th, launching missiles into 2 weapons storage facilities in Syria.
Just hours before these latest retaliatory attacks, one of the most serious provocations by Iranian-backed militants since the Israel-Hamas conflict began. A U.S. defense official confirming that Houthi forces in Yemen shot down a U.S. Reaper drone over waters off Yemen's coast. The MQ-9 Reaper is one of the most sophisticated and expensive armed drones in the U.S. arsenal. Just weeks ago, the USS Carney brought down 4 Houthi cruise missiles and more than a dozen drones aimed towards Israel from the Red Sea. And Martha Raddatz with us live tonight. Martha. So, ayan. Tumitindi po ang digmaan nito at ito mga sangkay. Ayun nga po sa report, around 900 US troops naka-station na po dyan po sa Syria. At itong Iran-linked na weapon storage facility dyan sa eastern Syria ay inatake po ng US warplanes. Ito po ay malalang mensahe po sa Iran, mga sangkay. Kasi sila po talaga yung backup dyan. Ito yung mga nakapalibot, Hezbollah, Islamic Jihad, ano pa ba? Hamas, marami pang iba mga sangkay na nakapaligid po ng mga terror organization. Ewan ko ba mga sangkay, bakit kaya sa Middle East, no? Ang dami pong mga terror organizations na nagkalat. Ano ang mayroon mga sangkay, bakit ganun? Ba't ganun naman kadami? Ba't ibang grupo ito eh? Subalit, isa lamang po yung kanilang, isa lamang po yung kanilang ideolohiya na pinaniniwalaan mga sangkay. Wala po silang ibang iniisip, kundi ang superior sila kaysa ibang mga nilalang na tao. Ganun po yung kanilang tingin. But again, mga sangkay, itong ginagawa ngayon ng Amerika ay bilang ganti lamang po sa ginagawa nitong mga rebelde dyan po sa Middle East. Kasi may mga kampo po dyan, may mga base militar po dyan yung United States of America. So ngayon, na-confirm po nila na itong Iran government siyang backup po sa mga sinasabing mga rebelde dyan na umaatake mismo sa US military or US yung kampo po mismo nila. Kaya naman ngayon mga sangkay, hindi na po ako magtataka kung magsusunod-sunod po itong pag-atake ng US. Parang ito na lang ulit mga sangkay, no? Naulit, no? Mga ilang taon na rin po ang nakalipas na wala pong action, wala pong mainit na action ang Amerika. And right now guys, makikita po natin mga sangkay na full force ang kanilang ginagawa para po sa Israel. Yung kanila nga po mga high-tech na mga drones na pandigma ay pinadala po doon sa Israel para po makatulong mga sangkay. Kasi hindi po basta-basta ang Hamas. Ang Hamas po ay marami na po ang nalaga sa Hamas. Pero ang mahirap kasi dyan, nasa ilalim po ng lupa yung kanilang pinagkukutaan. Kaya medyo mahirap. That's why mga sangkay, kailangan po talaga ng Israeli forces ng mga high-tech na gamit na hindi na po nila kailangan pumunta sa ilalim ng lupa. Yung mga may mga robot po silang gamit mga sangkay na siyang pupunta po doon sa mga kampo, mga tunnels po ng Hamas. So, ayan po, ito mga sangkay, pasimula pa lamang po ng digmaan ng Amerika dyan sa Middle East. At hindi po ako magtataka kung dadami pa po ang mga sundalo ng Amerikano dyan sa lugar na yan dahil nga po sa kaguluhan na lumalakas po, no? Hindi na po Hamas ang kalaban lang dito eh. Marami po pong mga terror organizations. Okay, again, para lamang po sa kaalaman ng lahat, baka iisipin ng marami na mga Muslim po ito. Yes, mga Muslim po sila, pero hindi po ito yung mga Muslim na mga matitino, kagaya po ng mga Muslim dito sa Pilipinas, na mababait at saka hindi po kagaya nila mag-isip. Kasi ngayon mga sangkay, itong mga taong to, ang tawag po sa kanila mga radical, itong mga nasa Middle East. Mga radical po yung kanilang pagmamahal, paniniwala sa kanilang relihiyon na kung saan kaya na po nilang
magpatumba ng tao, mga sangkay, para lamang po sa kanilang pinaniniwalaan. Which is against po dyan ang marami sa mga Muslim. At alam nyo mga sangkay, sa Israel, marami po sa mga kasundaluhan ng Israel, mga Muslim din po. Tinutugis po nila yung mga yan, yung mga terror organizations dyan po sa Middle East. So ano po ang inyong komento mga sangkay na ngayon ang Amerika ay umatake na naman, nasundan na naman, inatake po ang backup or link na tropa ng mga militante sa Iran na malapit po sa Syria. Just comment down below now guys. I invite you, please subscribe my YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube. Then click the subscribe, click the bell, and click all. Ako na po ay magpapaalam. Hanggang sa muli, this is me, Sangkay Janjan. Palagi nyo pong tatandaan that Jesus loves you. God bless everyone.